Matapos namang masaksihan ang pagkamatay ng elf, ay napaisip si Elizabeth, kung sumali na ba ang mga elf sa Dark Guild. Pagkatapos nito ay sinabi niya na 500 taon pa lamang ang nakalipas, ay tila nakalimutan na ng mga ito na respetuhin siya, kaya dahil dito ay ipapakita niya sa kanila, kung gaano talaga siya nakakatakot. Samantala sa isang bahagi ng kagubatang ito, ay makikitang biglang sumulpot ang halaman na tumangay kay Leping, at kasunod nito ay iniluwas siya ng halaman, at makikitang walang kagalos-galos ang ating bida. Habang punong-puno pa si Leping ng laway ng halaman, ay naguguluhan pa rin siya kung ano ang nangyayari, ngunit nang tingnan niya ang halaman na nagluwas sa kanya, nakita niya na naglalaway ito, at tila handa na siyang halikan, kaya dahil dito ay agad na napaatras si Leping, at saka sinasabihan ang halaman na huwag siyang lapitan. Ngunit sa kabila ng babala niyang ito, ay sumugod pa rin ang halaman, kaya wala nang nagawa si Leping, kundi ang sumigaw at tawagin ang pangalan ni Elizabeth para iligtas siya. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ay hindi naman pala siya gustong atakihin ng halaman, kaya nang tingnan niya kung ano ang ginagawa nito. Nakita niya na kinakain nito ang mga nakakalat na bagay sa damo. Habang nagtataka pa si Leping kung ano ang kinakain nito, ay napansin niya na iyon ay nagmumula sa kanyang bulsa. Nang kunin niya ito ay napansin niya na ito ang kanyang organic fertilizer, na ibibigay niya sana sa mga elf bilang regalo sa kanilang unang pagkikita. Kasunod nito ay tinanong niya ang halaman kung gusto ba niya ng bagay na ito. Mabilis namang tumango ang halaman, nagpapakita na gustong-gusto niya ito. Nang makumpirma ito, sinabi ni Leping na ibibigay niya itong lahat sa kanya, ngunit bilang kapalit ay huwag niya siyang kainin. Pagkatapos sabihin ito ay ibinuhos na niya ang natitirang laman ng fertilizer patungo sa lupa, na agad namang sinimulang kainin ng halaman. Habang ginagawa niya ito ay nagsimulang sumayaw-sayaw ang halaman, dahil sa sobrang tuwa, ngunit pagkatapos nito ay bigla na lamang itong bumagsak, dahil sa sobrang sarap ng kanyang nakain. Nang makita naman ito ni Leping, naisip niya na bagamat maganda nga para sa mga halaman ang mga fertilizers, ang pagkonsumo naman ito ng sobra ay maaaring magdulot ng hindi magandang epekto para sa halaman. Pagkatapos nito ay napabuntong hininga siya, tinatanong ang kanyang sarili kung ano na ang sunod niyang gagawin, dahil sa mga oras na ito ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng kagubatan, kaya napapaisip siya kung saang direksyon siya magtutungo. Napaisip din siya kung matutuntun ba siya ni Elizabeth sa lokasyon niyang ito, ngunit kalaunan ay itinigil na niya ang pag-iisip, at sinabi sa kanyang sarili na bahala na si Batman. Samantala sa hideout ng Joker, napansin ng elf na kumokontrol sa halaman, na nawala si Leping habang ito ay dinadala papunta sa kanilang base. Nagtaka naman ang Joker, at tinanong siya kung paano nangyari iyon. At inutusan pa nga na gamitin ang kanilang mga surveillance plants para hanapin siya, humingi naman ng tawad ang elf, sinasabing ang magic power na nagmumula kay Leping ay nakatagong mabuti, dahil wala silang ma-detect na kahit anong magic, na nagmumula sa kanya, kaya dahil dito ay hindi siya mahanap ng kanilang mga surveillance plants. Nagsimula namang tumawa ang Joker, sinasabing gaya ng kanyang inaasahan ang lalaking iyon ay hindi isang simpleng tao lamang, at base sa mga impormasyon na kanilang nakuha ay nakumpirma na niya kung sino siya. At ito ay walang iba kundi ang legendary hero. Kaya dahil sa impormasyong ito ay sinabi niya, na gagamitin niya ang mga barahang ginawa mismo ng hero, para ay panlaban sa kanya, at sa paggawa nito ay patutunayan niya sa Demon Queen, na hindi siya mas mahina kaysa sa kanya. Samantala sa isang parte ng kagubatan, ay nagkaroon ng isang malakas na pagsabog, at mula dito ay makikita ang nawasak na isa sa mga manika ni Annie na panda. Mula naman dito ay lumabas ang Sword Saint, at si Annie na tila walang kagalos-galos mula sa nangyaring pagsabog. Ngunit, sa sandaling bumaba siya sa lupa, ay biglang napasukan ng dugo ang Sword Saint. Naisip niya na kapag ginagamit niya ang kanyang mga nakaraang sword moves, base sa sword skills ng hero, ang kanyang magic power sa loob ng kanyang katawan ay nagiging unstable, kaya dahil dito ay nagkaroon ng ganitong reaksyon ang kanyang katawan. Nang makita naman ni Annie ang nangyari sa Sword Saint, tinanong niya kung okay lang ba ito. Sinabi naman ng Sword Saint na okay lang siya, at na kailangan lamang niyang magpahinga,
at magiging okay din siya. Ngunit habang nag-uusap pa ang dalawa, ay naramdaman ni Annie ang isang malakas na magic na papalapit sa kanila. Dahil dito ay agad na tumayo ang kanyang mga manika na rabbit at panda, para pigilan ang paparating na atake. Ngunit matapos tamaan ang mga ito ng mga atakeng iyon, ay agad na nawasak na ng husto ang kanyang mga manika. Matapos namang makita ang nangyari sa kanyang mga manika, ay nagulat ng husto si Annie, at si Chi-Chi. Iniisip kung ang mga atakeng iyon ba, ay nagmula sa parehong mga 5 elements P, na nakalaban nila kanina. Sinabi naman ni Chi-Chi na hindi, dahil ang mga ataking iyon ay mas mapanganib kung ikukumpara sa mga halaman na kalaban nila kanina. Kasunod nito ay nakita nila ang isang nilalang na may pangalang Little Cartoon Mage, isang 5-star Demon Sovereign. Ngunit, kasabay ng pagkakita nila dito, ay may napansin si Annie, kaya tinanong niya ang Sword Saint, kung naramdaman din ba niya ang naramdaman niya mula sa nilalang na iyon. Sinabi naman ng Sword Saint, na tama siya, dahil ang nilalang na nasa harap nila ay mayroong aura ng katulad ng sa hero, ngunit nagtataglay din ito ng isa pang klase ng masamang klaseng enerhiya. Samantala, habang nag-uusap pa si Annie at ang Sword Saint, ay nagsimula ng mag-ipon ng enerhiya ang Cartoon Mage sa kanyang magic staff, ngunit bago pa niya ito mapakawalan, ay mabilis itong inatake ng Sword Saint, gamit ang third move na Swallow Catches the Insect, ngunit, sa kanyang pagkagulat, ang patpat na ibinigay mismo ni Liping sa kanya ay nagkaroon ng crack. Sa sandali pa lang tumama ang kanyang atake, ay nakabuo na ng isang klase ng shield ang kalaban, na tinawag nitong Matrix Guard, kaya habang nagugulat pa ang Sword Saint, napatanong siya kung anong klaseng kakayahan iyon. Ngunit sa mixing panahon na iyon, ay muli siyang inatake na mabilis na nagpalipad sa kanya, ngunit sa kabutihang palad, bago pa siya tumama sa anumang matigas na bagay, ay nasalo siya ng isa sa mga manika ni Annie na ibon, kaya napigilan ang mas malaking pinsala. Sa kabilang banda, si Annie ay iniisip na masyado na niyang nagamit ang kanyang Red Demon Eye sa araw na ito, at kung tuluyan siyang mawawalan ng kontrol dito, ay baka maging masama iyon para sa kanila. Habang lumalabas naman sa kanyang shield ang Cartoon Mage, ay lumitaw pa ang isang nilalang na may pangalan namang Cartoon Guardian, na nasa peak ng Demon Sovereign level, at ang umatake pala sa Sword Saint ay ang nilalang na ito. Matapos namang masaksihan ang bago nilang kalaban, ay agad na bumalik ang Sword Saint sa tabi ni Annie, at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya, ngunit pagkatapos ay sinabi niya, na ipaubaya na niya sa kanya ang dalawang iyon. Ngunit matapos sabihin ito, ay bigla na namang napasukan ng dugo ang Sword Saint, naisip niya na ang kanyang magic power ay lalong nagiging unstable, kaya naisip niya na ang kanyang dating swordsmanship, ay kumokontra sa swordsmanship ng hero, nang mapansin naman ang nangyayari sa Sword Saint, ay tinanong ito ni Annie kung kaya pa ba niyang makipaglaban, ngunit tila walang balak bigyan sila ng panahon ng mga kalaban, dahil sa sandaling ito ay nakapag-ipon na ng iba't ibang klase ng elemental magic ang Cartoon Mage. Ngunit hindi pa pala doon natapos, dahil sa sandaling iyon ay pinagsama-sama pa niya ito upang bumuo ng isang mas malakas na atake. Nang makita naman ito ni Annie, napaisip siya kung posible ba talagang pagsamasamahin ang magkakaibang elemento, para bumuo ng isang malakas na atake. Naisip pa nga niya na kahit gamitin niya ang kanyang Red Demon Eye, ay mahihirapan pa rin siya na maiwasan ang ataking ito, kaya naisip niya, na kung hindi lamang injured ang Sword Saint ay may tiyansa pa silang maharap ang ataking ito. Ngunit, matapos mapansin na umaasa na naman siya sa iba, ay pinigilan niya ang kanyang sarili, sinasabing kagaya din siya ng Sword Saint, na napili ng hero para mapanatili ang kapayapaan sa kontinente. Kaya hindi siya dapat umasa sa iba. Naisip din niya na malaki na ang naitulong sa kanya ni Liping sa kanyang pagtatraining, para lamang makatulong siya sa kapayapaan ng kontinente. Kaya dapat siyang magsumikap na maabot ang mga expectation ni Liping at ni Elizabeth, para mapatunayan niya, na siya ay karapat-dapat. Habang iniisip naman niya ang tungkol sa mga bagay na ito, ay nagsimulang tumubo ang mga sungay sa kanyang noo. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagbagong anyo, ay pinakawalan na ng Cartoon Mage ang kanyang atake, patungo sa dalawa, at tinawag niya itong Elemental Bomb. Matapos tumama ito sa kanila, ay nagkaroon ng isang malaking pagsabog, ngunit,
habang unti-unting nawawala ang usok sa paligid, nakita nila ang anino ng isang nilalang, dahil dito ay nagulat ang Cartoon Mage, dahil sa sandali pa lang iyon, ay nahuli ng ahas na manika ni Annie ang atake ng Cartoon Mage, at sinimulan itong lunokin, habang nilulunok pa niya ang atakeng iyon, ay mabilis itong naabsorb ng ahas, at kasabay nito ay nagliwanag ang katawan ni Annie at tuluyan nang na-awaken ang kanyang bloodline. Pagkatapos nito, sinabihan niya ang mga kalaban na, "Sumugod na kayo, mga Cole-Okoy." Sa kabilang banda, ang Sword Saint matapos makita ang pagbabagong ito kay Annie, ay napansin na ang kanyang magic power ay tumaas mula sa pagiging isang Demon Ancestor, patungo sa isang peak ng Demon Sovereign. Kaya dahil dito ay naisip niya, na kung magpapatuloy pa ito ay baka malampasan pa niya ang kasalukuyang cultivation niya. Napatanong din siya, kung ito ba ang totoong kapangyarihan ng Red Demon Eyes, at ito rin marahil ang naging dahilan, kung bakit siya napili ng hero at ng Demon Queen, ngunit habang nasa gitna pa ng kanyang pag-iisip, ay inutusan na ni Annie ang kanyang mga alagad na sumugod patungo sa dalawang kalaban, ngunit hindi magpapatalo ng ganoon lamang kadali ang mga ito, kaya inactivate ng Cartoon Guardian, ang kanyang Matrix Guard, ngunit sa halip na protektahan ang kanyang sarili, ay ginamit niya itong pang-atake, at ibinato patungo sa ahas, na madali namang naiwasan ito. Si Annie naman, matapos makita ang ginagawa ng Cartoon Guardian, ay naisip na ang mga magic cubes na iyon, ay hindi lamang nagtataglay ng matinding depensa, ngunit kapag tinamaan din ito ang kanyang ahas, ay matatrap ito doon at magkakapira-piraso, na magpapahirap lalo sa kanilang kalagayan, ngunit sinabi din niya, na wala itong epekto sa kanya. Dahil ang kanyang Red Demon Eyes, ay nakikita kung saan tatama ang mga atakeng iyon, bago pa man ito lumitaw, kaya madali lamang itong naiiwasan ng kanyang alagad na ahas. Sa pagsasaisip naman nito, ginamit ni Annie ang kanyang wind magic para i-distract ang mga ito, upang makapagsagawa siya ng kanyang counter. Kasunod nito, ginamit ng kanyang alagad na ibon ang kanyang storm flash patungo sa kalaban, ngunit agad na nag-activate ang mga ito ng kanilang Matrix Guard, upang protektahan ang kanilang mga sarili. Kaya kahit na sa kabila ng sunod-sunod na mga atake sa kanila, ay wala iyong naging epekto, ngunit biglang nagulat ang dalawa, nang biglang sinakmal sila ng alagang ahas ni Annie, at sinubukang kainin ng buo. Kasunod nito, makikitang pilit na nilulunok ng ahas ang dalawa, na ngayon ay pinuprotektahan pa rin ng kanilang Matrix Shield. Sinabi pa nga ni Annie na ang magic power na nalulunok at nakukuha ng kanyang alagang ahas, ay maa-absorb patungo sa kanyang katawan, at kahit gaano pa kalakas ang magic ng isa, ay maaari pa rin itong dahan-daang makonsumo. Kasabay nito, mapapansin na medyo lumiliit na ang mga nalunok ng ahas, at tila magtatagumpay na nga si Annie sa kanyang plano. Ngunit kasabay nito, ay nahihirapan na rin siyang kontrolin ang ahas, dahil pilit na kinokontrol ng kanyang bloodline ang kanyang isipan. Ngunit sa kabila nito ay pinatatatag niya ang kanyang loob, sinasabing hindi siya pwedeng huminto, hanggat hindi niya natatalo ang dalawang ito. Ngunit sa gitna ng kritikal na sandaling iyon, ay biglang may umatake sa ahas, at nahati ito sa maliliit na piraso, dahil naman sa backlash ng nangyaring iyon sa kanyang alaga, ay napasukan ng dugo si Annie, at bumagsak sa lupa, habang ang Sword Saint naman ay napatingin sa pinagmulan ng atake, at sa sandaling iyon ay nakita niya, ang isang malakas na atake na patungo sa kanilang direksyon, at sinundan ng malakas na pagsabog. Matapos naman ito, ay makikita ang malaking pinsala na naidulot ng atakeng iyon sa kagubatan, at sa gitna nito ay makikita ang Sword Saint, na ginamit ang kanyang kakayahan na Dust Chop, upang protektahan ang kanyang sarili at si Annie, ngunit matapos ang ataking iyon, ay mapapansin na nagkaroon pa rin ng maraming pinsala ang katawan ng Sword Saint, at nasira pa nga ang kanyang suot na damit, habang si Annie naman, bagamat ligtas mula sa atake, ay wala pa ring malay. Samantala, ang Sword Saint ay napaisip na nararamdaman na naman niya ang pakiramdam na ito, gaya noong nahulog siya sa cultivation room ng Demon Queen, at noong nawasak ng chaotic force ang kanyang katawan, at niligtas siya ng Demon Queen, ngunit ngayon, ay nararamdaman na naman niya ang pakiramdam ng pagiging walang magawa sa kanyang sitwasyon.
Sa kabilang banda, sa kinaroroonan ng mga kalaban, ang dating dalawang cartoon character na kalaban nila ay naging 3 na, at sa harap nila ay lumabas ang Cartoon General, na isang 3-star Demon King. Sinabi nito sa dalawang naunang kalaban, na ipaubaya na sa kanya ang dalawang ito. Samantala sa isang parte ng kagubatan, ay makikitang naglalakad si Elizabeth. Naisip niya na dito niya nararamdaman na nagmumula ang pinakamalakas na magic power, kaya napatanong siya kung dito ba nagtatago ang salarin sa lahat ng ito. Habang iniisip naman niya ito, ang isang itim na nilalang ay nagsabi, na ang malaking isda ay nandito na, at habang tumatawa ito ay sinimulan nitong palutangin ang mga baraha. Si Elizabeth naman, na naglalakad pa rin ay naramdaman, na parang pumasok siya sa isang barrier. Kaya tinanong niya kung narating na ba niya ang tamang lugar. Naisip pa nga niya na ang barrier na ito ay mas malakas kung ikukumpara sa isang ordinaryong Demon King, nang mapansin naman niya na walang umaatake sa kanya, o sumasalubong ay sumigaw siya, sinasabing kung gusto ba talaga nilang e-trap siya sa lugar na ito. Sinabi din niya na ang kanilang mga pakulong ito ay walang silbi. Samantala ang itim na nilalang kanina, ay naglabas ng isang klase ng item, at ngayon ay nilalagyan ng kapangyarihan ng mga baraha. Kasunod nito, ay ibinagsak niya ito patungo kay Elizabeth, at ikinulong siya dito. Habang lumilipas ang oras ay tumataas ang antas ng kapangyarihan nito, simula sa 1, 3, 7, hanggang sa umabot na ng 10 beses. Ang bagay na ito pala, ay tinatawag na Cartoon Ceiling Array, na may 2-star Demon King na lakas. Nang makita naman ng itim na nilalang na nahuli na niya si Elizabeth, sinabi niya na ang bawat antas ay kayang pabagalin ang oras, at sa 10 beses na antas nito ngayon, ay napapabagal na nito ng mahigit 1,000 beses ang oras sa loob. Kaya kahit gaano pa siya kalakas, hindi na siya makakalabas sa kulungang ito habang buhay. Nanatili namang kalmado si Elizabeth sa lahat ng nangyayaring ito, at pagkatapos ay biglang ngumiti, na ikinagulat ng itim na nilalang, dahil sa sandaling iyon, ay nagkaroon ng mga bitek ang kanyang pinagmamalaking item. Napatanong pa nga siya, kung bakit tila hindi naaapektuhan si Elizabeth ng pagpapabagal ng oras. Nanatili namang walang kibo si Elizabeth sa loob ng item na iyon, hanggang sa tuluyan itong mawasak. Pagkatapos, sinabi niya sa itim na nilalang, na nakapamuhay na siya sa loob ng isang barrier na mas mataas pa ang level dito sa loob ng 1 taon, kaya ang ganitong mga item ay parang mga basura na lamang sa kanyang paningin. Matapos namang marinig ang mga sinabing ito ni Elizabeth, ay tinanggal na niya ang kapangyarihan ng baraha sa item na iyon, at pinalitan ito ng isang karit ng kamatayan, gamit ang mga 7 na baraha. Hindi naman ito pinansin ni Elizabeth, at sa halip sinabihan ito na ang tanging alam lamang ng nilalang na ito, ay mga walang kwentang kalokohan. Kaya hinimok niya na tumabi na lamang, upang hindi mapabilis ang kanyang kamatayan. Ngunit habang sinasabi niya ito, ay tumusok sa kanyang katawan ang karit na ginawa kanina ng itim na nilalang, at pagkatapos ay tiningnan niya ang nilalang na nagbato nito sa kanya. Isa itong Cartoon Grim Reaper, na mayroong 1-star Demon King level. Pagkatapos namang mapansin na nahuli na niya ang kanyang target, ay hinayla niya ito at sa paggawa nito ay nahuli niya ang kaluluwa ni Elizabeth, at hinayla ito papunta sa kanya. Ang special palang kakayahan ng nilalang na ito, ay kapag tinamaan nito ang kanyang target, ay mababaliwala ang kanilang level, at madali nitong makukuha ang kaluluwa ng kanyang kalaban. Samantala habang masaya pa itong tumatawa sa kanyang tagumpay, ay nagulat ito. Dahil biglang may sumakal sa kanya, iyon pala ay ang kaluluwa ni Elizabeth, at sinasabihan ito na masyadong mataas ang tingin nito sa kanyang sarili. Tinatanong din niya kung sino ang nag-utos nito sa kanya. Pagkatapos ay tinitigan niya ito, at sinabing sabihin na niya ito kaagad, sa gayon ay magiging mabilis ang kanyang kamatayan. Dahil naman sa pagkaramdam ng matinding takot kay Elizabeth, ay napaiyak ang Grim Reaper, dahil ito ang unang pagkakataon na maramdaman niya ang kamatayan, nakalimitang siya ang nagbibigay. Kasunod nito ay naglaho na ang Grim Reaper, at bumalik sa pagiging mga baraha. Sinabi naman ng itim na nilalang, na wala itong silbi. Dahil madali lamang itong natakot, naisip din niya na kahit ang soul extraction, ay hindi rin gumagana kay Elizabeth. Sa kabilang banda, bumalik na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan.
Dahil dito ay napamura si Elizabeth, dahil napansin niya na ang aura na nagmumula sa mga nilalang na iyon ay kay Leping, kaya napaisip siya, kung ang layunin ba ng pagbisita nila sa Elf Tribe, ay hindi lamang para subukan ang kanyang mga bagong tauhan, kundi pati na rin siya. Pagkatapos nito, ay nagsimulang mag-materialize ang mga itim na kamay na gawa sa kanyang kapangyarihan, dahil naisip niya na okay lang na subukan niya ang kanyang mga bagong alagad, ngunit ang pagsama niya sa kanya sa pagsubok na ito ay sobra na. Kaya dahil dito ay sinabi niya, na kailangang magpaliwanag ni Leping tungkol dito pag nagkita sila. Habang pinupunit pa niya ang barrier na nagkukulong sa kanya sa lugar na ito, sinabi niya na siya ay isa ring manlalarong katulad niya, at hindi isang chess piece na dapat niyang paglaruan. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.